Good afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman At na pakinggan nyo maigi ha. Oh. Kapag hindi nyo pa siya pinapakulong, totoo Anak ng teteng naman, saan na tayo napunta? Kabayo naman, oh. Oh. optics lang ba yon, sabi niya. utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na. Mga banat niya kay Erice, parang yung banat niya rin kay Mayor Magalong. Huwag mo na ipasok yung Mayor Magalong mo dyan. Tignan nyo. Oh. Good afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez Ongso na utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez. No, kung bakit ko pinakita to, no? Kasi ang dami niya ritong self-defeating. Kasi hindi daw po mangyayaring insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez. Di ba? Ang liwanag nung tanong. Ang tanong, optics lang ba yon, sabi niya. Siyempre, pag hindi optics yun, dapat may mga steps na susunod. Tignan nyo ang Hindi naman yun yung sinabi. Asa na ba yung sinabi? Ay, ulitin nga natin kung saan yung may sinabi. Hindi naman yun yung sinabi. Papampam. Mali, minamali no? Oh. Galit na galit si Attorney Claire Castro dito, mga kabatas natin. Protector talaga. Hay! Protector talaga. Bilis. Binanatan si Erice. Pero yung mga banat niya kay Erice, parang yung banat niya rin kay Mayor Magalong. Tignan nyo. Good afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez Ongso na utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayaring insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez. Di ba? Ang liwanag nung tanong. Ang tanong, optics lang ba yon, sabi niya. Siyempre, pag hindi optics yun, dapat may mga steps na susunod. Tignan nyo ang sagot. Galit na galit. Unang-una, Shoutout sa mga kabanas. Banas na ba kayo? Unang-una na naman. Unang-una, wala. Ang unang-una. yan ba ang talagang kanya mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina. Baka naguluhan kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Ay. Nakakatawa naman ha. Bakit tayo... Natawa ka din naman. Tapos galit ka pa, pinatawa ka na nga ni Yusek. Natawa siya eh. Parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. But anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Anong sagot yun? Hindi dyan yung juicy part eh. Nagtataka ka kung Meron ang sinasabi na makukulong na si Martin Romualdez. Di ba? Mali na ako kapag umulan na. ulit. Tapos hindi nga talaga umuulan. Ito, mag-e-example na naman pala tong gagon to. Andiyan si Atty. Kabutat, basta nandiyan. Kabayo pala bida ngayon. Oo, bida ngayon pagkabayo. Sa galing lang sa kanyang isipan, pero walang basihan. Walang Bobo mo kabayo, alangan naman ang ipagtanggol niya sa kabila. Parang si Robin. Kaya nga no, parang hindi kumukuya kung kala mo no. Sabi ni Boss Juan. Bugok na Atty. Corimao. Alam mo, yung sinasabi ni Erice, it remains to be true until pinakulong nyo na talaga itong si Martin Romualdez. Ha? Hindi, mali ka naman. Hanggang hindi napapatunayan ni claim lang yun. Di ba? Claim lang talaga ni yun. Tsuri niya lang yun. Di ba? Pakinggan nga natin. Atras tayo ng konti ha. Ulitin natin ha.
Kasi finorward ko eh. Parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. But anyway, Ano yun? Anong parang, I don't think, lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang Oh. Alam mo, yung sinasabi ni Erice, it remains to be true until pinakulong nyo na talaga itong si Martin Romualdez. Kasi sabi ni Erice, sa tingin ko, optics lang. Kaya ang sagot nga ni kung hindi niya direktang nakausap, talagang churi-churi lang. 'Di ba? Kung hindi mo nakausap. So ngayon, kumbaga kagaya niyan, ako eto report sa akin ng kunyari let's say ako yung lead na designer. And then yung hawak kong bataan kong designer, ang sabi niya sa akin, sabi ko, ikaw na humawak na itong project na to ha. Itong project na to, tapusin mo. Ha? Mag-report ka sa akin lagi kung kailan mo matatapos yan. Dahil sasabihin ko yan sa board. Tapos sabi niya sa akin, Sir Pogi, isa lang ako matawag na sir eh. So, dito lang. Sabi sa akin, sir, paano po ba, matatapos ko po to bukas. Sabing ganon, di ba? Ay hindi, sabi niya, bigyan niyo po ako ng 3 araw, matatapos ko po to, sabi sa akin. So ngayon, yun yung in-announce ko doon sa board meeting. Sabi niya Banat Boy, ikaw na mag-report. Ano mo ngayon? Ayun po, no? Ngayon, ikinalulungkot ko man po na sabihin sa inyo, mabigat man sa kalooban ko, matatapos lang po namin yung project after 3 days. Di ba? After 3 days. So ngayon, yun yung sinabi sa akin. Facts yun. Yun yung sinabi. Yun din yung sinabi ko. Yun din yung sinabi sa akin. Yun din yung sinabi ko sa board. Ngayon, may isang kupal na member ng board na syempre, malay nyo, gustong kunin yung posisyon ko. 'Di ba? Or later on, as a head of designer, biglang may nagsalita. Sabing gano'n, optics lang yan. Kaya hindi niya naman alam kung ano yung sinabi ng designer eh. Hindi niya rin alam na tatapusin talaga yun ng designer eh. Pucha, hindi pa tapos yung 3 days na sinabi sa akin, hinusgahan niya na. Parang ganun yung example nun. Bugok! Boss Henry Tan. So, since wala siyang alam doon sa internals namin, kagaya niya, pinakita na sa akin, talagang according din sa calculation ko, pucha, tapos to eh. Tapos to ng 3 days. 'Di ba? Unless magkaroon ng mga internal na obstacles na mapapahaba yung Boss Henry Tan, shout out. 'Di ba? Na ngayon may possibility na. No, kasi meron ng magiging factor na hindi natin anticipated na posibleng pumigil para matapos yun in 3 days. 'Di ba? Since ikaw wala ka naman alam do sa trabaho namin eh. Ang layo ng departamento mo eh. Hindi ko alam kung ano intention mo, bakit mo sinabi yun. Wala ka namang alam doon sa ginagawa namin. Hindi mo naman alam capacity nung designer na hawak ko. Hindi mo rin alam kung ano yung software na ginagamit namin for that. Hindi mo rin alam kung nasang stage na kami. My point is, most probably, or definitely, Boss Finks, si Ombudsman sinabi na ganito, eto na yan. No? Sa ilang na lang, talagang maipapakulong natin kasi ito yung mga ebidensya eh. Ito yung, wala pang ebidensya pala. Nag-gather na kami. No? Sa tingin ko, i-solidify na lang natin para shoot. Ngayon, yun yung report ni PBBM sa atin, doon sa zona. Kinalulungkot ko man, ayan na, mukhang, makukulong. Hindi naman sinabi na ipapakulong ko na. May sinabi bang, ganun ba sinabi ni PBBM? Ipapakulong ko na si Speaker Martin. Tangin, mga bugok pala kayo eh. Kung una pa lang, mali na yung konteksto ng naratibo nyo, pakyo kayo, ganun yun. Taka na minamali nyo, ano ba sinabi ni PBBM? Tanga pala yan si Erice. Biruin mo, bobo, kinakampihan mo, pares kayong bobo. Ano sabi ni PBBM?
tingnan natin PBBM SONA, para at least meron tayong konteksto. Sabi ni Boss B, problema ko dyan sa mga gigil kay Romualdez, wala silang mapakitang solid na evidence, puro sila big fish. Maglabas kayo ng solid prueba kung yung hindi makakatanggi si Romualdez. Kaya nga ombudsman na Putya, talagang kung gigil na gigil si ombudsman, kung walang makita, putya, anong problema? Anong nyo doon? Ito sabi ni PBBM Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako. Parang di abogado tong si Kabayo. Abogado daw ba? Joke lang, joke lang, Kabayo! Sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista. Correct. Meron ba? Meron. Paano tas optics, pack you. Tataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit Ayon sa ombudsman. Hindi makinig kayo! na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating nakaso labang sa dating paghain ng ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso Malapit na yung paghain. Malapit na ipaghain ng patong-patong. Malapit na maghain. Ipapakulong ba ang labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Masakit lang. Punta tayo na sa sinabi ni Erising tanga. Tatanga-tanga ang walang niya. Kaya ka nababara Ayan sabi. Usek Castro pumalag, Representative Erice, na optics o forma lamang ang pangbanggit ni President Marcos kay dating Romualdez Speaker. Ano ba sinabi? Forma lang ang pagbanggit ni President Marcos kay Romualdez. Yun nga sinabi sa kanya ni ombudsman di ang puro asisihin natin yung si ombudsman. Asan na ba yung totoong... Wala bang video to? Si Erice, di mo naman maintindihan to lahat na lang inaway. Si Marroja, si Grace po. Tatanga-tanga So, tingnan nyo, di ba? Wala, hindi ko makita si Erice. Nasapawan talaga nasapawan si Erice ni Yusek Claire. So sinearch natin kung yung optics, eto na lumalabas Ito naman si Yusek Claire. Sinapawan mo naman Yusek. Kaya puro si Yusek na lang binara si Erice, wala siyang karapatan. Mukhang potato mo. Ba't ba kasi mukhang potato head to si Erice? Wala, hindi natin makita yung sinabi ni Erice. Pero yun lang daw, puro forma lang, puro forma. So, pero hindi natin maaalis, na talagang wala namang alam si Erice dun sa binanggit na yun. Ewan ko kung meron siyang connection kay Ombudsman Boying. Bugok dyan si Erice, Caloocan, kahit ano gawin niya. Puntahan na natin to Ma'am Rayan. Yung sinasabi niya remains to be true hanggang pinakulong nyo na talaga si Martin Romualdez. Hindi, paano maging true? Wala naman sinabi. Sabi maghahain. Puto may sinabi ba ipakukulong na? Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker.
Maghahain pa lang pala ng patong-patong na kaso sa dating speaker. Maghahain ng kaso, di ba? Pucha, ano naman, wala pa naman sinasabing kulong-kulong na ganyan eh. No? Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Nako naman, oh. Malamang puging-pugi lang si Erice, kaya sinabi puro forma. Naku, tikas ng forma niyang presidente. Ah. Kaya puro forma, no? Ikaw kasi mukha kang kabayo eh. Ba't ka ba nagpagupit? Ipinost ko to sa Facebook ko eh. Long hair na dugyot, tapos po siya isang oras lang nagpagupit na eh. No? Kapag hindi nyo pa siya pinapakulong, totoo pa rin yung sinasabi niya. Hindi din, Brad. Hindi ganun. Hanggat walang patunay siya na optics lang, hindi, pwede rin, no? So, hanggat di pa napapakulong daw, sabi niya kasi, wala tayo nung actual word na sinabi niya. Hindi ko makita eh. Ito kasi si Yusek Clear, sinapawan eh.